Dr. D. Andito ako sa ospital nyo. Kailangan ko ng tulong mo. Han. Babae anak natin. Asan si Rod? Bakit mo siya hinahanap? Tagal ko nang pinapangarap ito. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Bangungot lang to. Bangungot lang to. Asan si Helen? Di ba dapat dito siya ibabalik pagkapanak? Bok, Oh, hi. nasan si Helen? Nilipat na siya sa isang suite ng asawa daw niya. Sa 11th or 12th floor lang may suites. Hindi niyo ba alam? Attending physician lang yung pwedeng pumasok doon at saka yung mga piling nurses natin. Hindi ka nga kasali. Hindi pwede to. Kailangan natin makita at makausap si Helen. Maraming guards. Pasukin niyo kami! Hindi ka pwede! Pasukin niyo ako! Kapatid ko! Hindi niyo dapat ginagawa yan. Hospital pa rin to! Ryan! Pasukin niyo kami! Bitawan mo ako! Rod? Ma'am, saan ka po pumunta? Bawal pa kayong tumayo, ma'am. Police pa kayo. Ang ginagawa mo sa labas? Bakit ka nakatayo? Dapat lumalabas. Dapat sa'yo nagpapahinga. Han, sumunod ka. kailangan mo pang magpahinga. Huwag matigas ang ulo. Utos ng hospital director namin na kaibigan ni Sinon, bukod sa bawal tayong makalapit kay Helen, kahit sinong nurse pwede ma-assign, pwera lang ako. Eh, paano yung baby namin? Baka pwede siyang puntahan sa nursery. Pinayagang sa kwarto lang ni Helen yung baby. Kailangan natin tumakbo. Baka magkaroon tayo ng chance na maitaka si Helen. Sagot? Ibalik mo yung mag-ina ko. Parang hindi ko gustong hangin dito sa ospital na to. Sinon! Hanggang sa dulo ng aking hininga, kapakanan mo lang ang lagi kong iisipin. Kumusta na po kayo, Mrs.? Makakalabas na kayo in 2 days. Hindi ho ba dapat nasa NICU ang baby ko? Ang mga premature babies po, di ba? Healthy at sakto sa buwan. Your baby is a healthy 9-month-old. Hindi siya kulang sa buwan. What the heck's going on in here? Senon? Nasaan ka? I'm here, Auntie. Believe me, Auntie, hindi ko pinlano yun. I just thought na yun ang pinakatamang gawin para mabawi ko ang asawa ko. You didn't have to go to such lengths, Senon. Auntie, Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ha? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na i-identify ang sunog na katawan ng mahal mo sa buhay? Ha? hindi ko gustong lokohin kayo. Ganon? Gaya ng hindi mo gustong lokohin si Helen? Pati sa akin ginawa mo? Sinon, you keep breaking my heart. Why? I'm sorry na, Auntie. I understand. What? You understand? Hindi mo naiintindihan. Yung kaisa-isang taong tinuri kong anak, nawala na lang ng ganon-ganon. Pinaniwala mo kung patay ka? Do you understand? Do you
idea how painful that was to me. Sinan, do you... Palibasa, hindi mo alam ang maging magulang. Kaya hindi mo naiintindihan. I do now. Ang ibig mo sabihin? Bantay sarado talaga si Helen eh. Wala namang willing tumulong sa akin dahil lahat natatakot masisante. Pero Rod, may nalaman ako. Sinilip ko yung records ni Helen. 41 weeks ng mga anak siya. Ibig sabihin, 9 months pregnant si Helen, hindi 8. Hindi si Sinon ang ama. Ako ang tunay na ama ng bata. Wala talagang karapatan si Sinon sa anak ko. Anak ko siya at pilit niya kinukuha niya sa akin. Tol, wala ka pang pahinga. Kailangan mo muna magpahinga. Alam mo, mabuti pa. Doon na lang muna kayo sa kondo ko. Magpahinga muna kayo. Mukhang dinig niyo pa yung night shift ko sa itsura niyo eh. Ano si Helen? Hindi ko pwedeng iwan si Helen. Baka mamaya ko sa pa siya dali ng Sinon na yan. May mga kauntsaba naman akong nurse dito. Sasabihan nila ako pag natunugan nilang i-release na si Helen. Basta ako na bahala. Tiwala lang. Come on. Come on, Sinon. Don't be delusional. Hindi sa'yo ang bata. Of course, the baby is mine. Asawa ko si Helen. Oh, really? Dahil asawa mo si Helen, ganon. At dahil asawa mo si Helen, at buntis siya, automatic, sa'yo, anak. Happy family. Kayo? Ganon? Why else do you think I'm doing this? Hello, Sinon, wake up! Hindi ka pwede magkaanak. Kasi, baog ka. Baog ka. But the doctor said I can still keep trying. Yeah. Keep trying, yeah, but how many times have you failed? Hindi ba isa yan sa mga struggles ni Margot? Right? And what? And because you are so in love with Helen. Kaya hindi mo sinabi sa kanya noon. And what? Para hindi ka iwan. Sinon, iyo. Buksan mo ang iyong mga mata. Huwag mong akuin ang batang hindi sa'yo! Akin ang bata. Matagal na namin pangarap ni Helen ang pamilyang ito. Oh, yeah, right. Dream on, Sinon! Ngayong nanganak na si Helen, ibig sabihin, ay buntis na siya nung pinagtatagulan ka. Klarong-klarong ayaw ni Helen sa'yo. Like I said, Sinon, wake up, boy. Tapos ka na.
wala ka nang sasabihin. Leave me alone! Kaya ako nagpunta dito. Para ipagdarasal ang kaluluwa mo. Hindi ka nga patay, pero nawala na yung Zenon na kilala ko. Hayan, sindihan mo. Pray for your soul and your sanity. Take it. Take it! Take it! Pwede ho ba lumayo-layo kayo sa anak ko? Ang tapang mo na kayo. Parang wala ka ng sinisino. Hindi naman ho sa ganun. Masyado hong matapang yung pabango nyo. Nalalanghap ho ng bata. Mabuti na lang kamukha mo. Hindi nung tatay. Alam mo, maswerte ka. Sobra mong nagayuma ang pamangkin ko. Naniniwala akong hindi si Zenon ang tatay nito. And yet, willing pa rin siyang akuin ng bata. Batang pinagbunga sa kasalanan. An affair, baby. Kawawa naman. Batang pinagbunga sa kasalanan. An affair, baby. Wow. Wow. Ah! How dare you? Kaya kong tanggapin lahat ng insulto nyo sa akin. Pero pag dinamay nyo pa ang anak ko sa kagaspangan ng ugali nyo, hindi lang yan yung matitikman nyo. Bastos ka! Bastos ka! Sige, subukan nyo. Kung wala na ho kayong kailangan, pwede na ho kayong umalis. Ang sangsang ho ng pabango nyo, kasing baho ng ugali nyo.
immediate family. Katulad ng legal na asawa. Hindi kapatid. At mas lalo ng hindi ex. Kaya kung ayaw nyo ng gulo, umalis na kayo. Makinig kayo kay Doktora. Respeto nyo naman. Anong gusto mo? Maging architect katulad ni Daddy? O maging engineer katulad ni Mommy? What do you like? Kahit anong gusto mo, susuportahan ka namin, okay? Magpapaka-millennial parents kami para sa'yo, okay? Paano kung gusto niya pakawalan mo kami? Pagbibigyan mo ba kami? Huwag kang party pooper, Han. Enough. Mami mo naghahanap na naman ng away. Ha? Naghahanap na naman ng away. Pero, don't listen to her. May stress ka lang. Yeah. Okay? Dito. Lie down. Sinun, tama na, pwede. Pakawalan mo na kami. Kailangan ko makita ang best friend ko, ang kuya ko, at higit sa lahat si Rod. Kapal na mukha mo. Kailan mo ba matatanggap na hindi ka na parte ng pamilya namin? Wala akong pakailan kung gaano ko kayaman. Kung gaano ka makapangyarihan, hindi mo malalapitan si Helen at yung pamangkin ko! Pasensya na, Simon, pero kabiling-bili lang ni Helen na bawal ka pumasok ng kwarto. Ba't ako ba? Bakit ako ipagbabawal? Asawa ko yan. Pero advice ito ni Helen. Wala tayong magagawa. Mas masusunod yung gusto niya. Ano ba yan? Policy ba ng hospital yan? O naisip mo lang dahil kaibigan ka ni Helen? Hospital rules po ito. Unless hindi na capable ang pasyente makapag-decide, saka lang ang immediate family pwede gumawa ng medical decisions. Pero as of now, nasa state pa si Helen makapag-decide for her health and privacy. Hinding-hindi mangyayari yan. Sir, sorry, naatasan lang. Kung pwede, umuwi na kayo. Bago kasi magtawag na ng pulis yung admin. Sir, kapapanganak pala ng asawa ko. Nandiyan na rin yung baby namin sa loob. Kailan pa naging bawal yun? Di ba ho ang balita sa loob? Hindi daw ho kayo asawa. Kung ako sa inyo, sir, balik na lang kayo bago pa kayo mapatrubol. Kasi, officially, hindi kayo pasyente o kasama ng pasyente. Sige na, sir. Hinding-hindi mangyayari yan. Kailan ba magiging klaro sa'yo, Senon? I will never be yours. Hinding-hindi ka magiging ama ng anak ko. Tigilan mo na yung delusyon mo. Hello, Senon! Wake up! Klarong-klaro, ayaw ni Helen sa'yo. Like I said, Senon, wake up, boy. Gusto ko lang ng tahimik na buhay.
Gusto ko lang ng peace of mind. Gusto ko ibalik mo sa amin yung pangarap na inagaw mo sa amin ni Rod. Pakawalan mo na kami. Sunod. Sunod. Kukuhain ko na ang bata. Ipipilit mo pa rin ang gusto mo. Patatawarin na nga kita sa pagtataksil lang. Ipilit mo ang gusto mo. Hindi ako magsisisim patayin si Rod. Yung tao nagkiklaim na siya yung asawa, siya yung masamang tao. Makakapiling natin tatay mo. Promise, makakagawa ako ng paraan. Napaniginipan ko si Helen. Humihingi siya ng tulong sa akin, pero hindi ko siya magawang matulungan. Kapapanganak pa lang ni Helen, pero hindi ko man lang magawang makita yung mag-ina ko. Hindi ko man lang sila makita at mayakap. Lahat ng entrance at exit, lahat may bantay. Oo, tama ka. Malas yung baraha mo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, give up ka na? Laging random yung pagpapalit nila. Imposible makapasok tayo dun. Naaalala ko may isang lumang entrance sa ospital na hindi na ginagamit ngayon. Bawal ka na pumasok. Anong bawal? Nurse ako dito. Tara! Yan! Wala na ako! Mani! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sige! Helen, Rod, ang ganda-ganda ng baby natin. Pwede ko ba siyang kargahin? Ako nga pala yung napakakulit habang nasa loob ka pa ng tiyan ni Mami. Helen, tara na. Tatakas na tayo. Mag-impahe ka na. Rod, iwan mo na kami. Umalis ka na. Hindi ko maintindihan si Helen. Alam mo, pagkakataon na sana namin yun. You witness it yourself kung gaano kahali mo si Sinon. He even threatened your family. Crazy, asan si Helen? Nakaalis na sila. May idea ba sila kung saan sila pumunta? Walang nakakaalam. Di ko mabibig ng lahat.